Magandang gabi po sa bawat isa at nais kong buksan natin ang ating banal na kasulatan at puntahan natin ang aklat ng Luke chapter 4, verse 18. Ang verse na ito ay pamilyar pero nais kong gamitan ang bahaging ito. Ang verse na ito ay nagsasabing, "The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, and to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, and to set at liberty them that are bruised." Diyos ang magdagdag ng biyaya at pagpapala sa mga salita ng Diyos. Tayo mo sabi, amen? Makapo tayo sa oras na ito. Praise God, purihin ang Diyos sa gabing ito na pinagkaloob sa atin para patuloy na mag-aral sa mga salita ng Panginoon. As I have mentioned sa mga nakaraan ay ang Wednesday ay ating sinisikap na magkaroon tayo ng Bible study at pag-aaral sa mga salita ng Panginoon at magbalik tanaw sa ilang mga sabihin natin mga basic or mga principal doctrine of Christ. Mga pangunahing aral ng ating Panginoon at sa ganitong paraan ay magiging malalaman natin kung ano yung bagay na inilaan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So sa gabing ito ay nais kong share sa inyo ang isang paksa last Wednesday ay pinag-usapan natin about the importance of baptism. Ang kahalagahan ng bautismo ay dahilan nung Wednesday ay meron din isang brother na nabaptize. Si Brother Alan ay binigay ang kanyang buhay para sa paglilingkod sa Panginoon. At ngayon ay nais kong mag-share naman sa inyo at merong kaunting kaugnayan pero ito ay may kinalaman sa paksang about God's forgiveness. Patungkol sa pagpapatawad ng Diyos. Ito ay God's forgiveness. At alam nyo, ang pagpapatawad ng Diyos ay napakahalaga sa buhay ng isang tao. At dito nakasalalay, mga kapatid, ang kaligtasan ng isang tao. Kung ating makikita ang kahalagahan ng ganitong bagay, ay dito ulitin ko, mga kapatid, and God's forgiveness ay dito nakasalalay ang kaligtasan ng isang tao. So ibig sabihin, kapag ang isang tao ay hindi pinatawad, siya ay haharap sa harapan ng Diyos at siya ay hahatulan sa kanyang kasalanan. Ngunit kung siya ay pinatawad, kung siya ay napatawad, then mga kapatid, hindi na siya haharap doon sa hukuman ng Diyos dahilan siya ay pinatawad na. So, ang mga bagay na ito ay minsan ay nauulit ko upang maging ma-establish ito sa ating mga puso at kaisipan. Dahil alam nyo, napakahalaga po ng repetition. Dahilan sa pamamagitan ng repetition ay dun ito natatanim sa ating kaisipan at nagiging matibay tayo sa bagay na ito. Pero merong ilang mga ginagawa at paraan ng mga tao ng tinatawag na repetition para ito ay maitanim sa kaisipan ng isang tao. Pero ang last Sunday ay pinagtuunan natin ng pansin na ang pinakamahalagang matanim sa ating kaisipan at knowledge na ating ma-acquire ay ang knowledge na galing sa Diyos. Yung binigyan ko ng pansin yung Greek word na sinabing epignosis.
na ang ibig sabihin nito ay the precise and correct knowledge. Yung pinaka-eksakto at tamang kaalaman. Dahilan sa ating panahon ngayon ay napakaraming naglipa ng kaalaman sa ibabaw ng sanlibutan, there's a lot of knowledge na pwede nating matanggap at ma-acquire, pero ang tanong is this the precise or the correct knowledge? Pero ang pinakamainam na lamang ay ating nabasa, ang sinasabi ng Banal na Kasulatan na ang Espiritu ng Panginoon ay tumutulong sa atin at nagtuturo sa atin ng tama at katotohanan ng mga salita ng Diyos. At ang katotohanan ito ay hindi lamang ito facts, hindi lamang ito mga bagay na discover ng tao. Ito ay mismong katotohanan na ito ay salita ng ating Panginoon. At sa ganitong bagay ay tanging ang sabi ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. At ang tanging sinabi ng ating Panginoon, alam niyo kung bakit pinakita ng Banal na Kasulatan na ang karunungan ng Diyos o ang salita ng Diyos is the exact and precise knowledge. Dahil ang sabi ng Book of Proverbs ay kahit man ang Book of Revelation, wag nating dadagdagan ang kanyang mga salita at wag nating babawasan. So ibig sabihin, ito ay eksakto na, precise, eksakto ng kaalaman o karunungan ng Diyos na sinabi niya, at sino man na magdadagdag ay mananagot sa Panginoon. At sino man ang magbabawas sino man magdadagdag ay dadagdagan ng salot, sabi ng Book of Revelation. Sino man ang magbabawas dito ay babawasin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. So ibig sabihin, ang kaalaman o ang karunungan na nanggaling sa Diyos, it is the precise and exact knowledge. Wala nang dapat pang idagdag. Kaya ang Banal na Kasulatan at ang pinakamainam na bagay na ating makikita, ang knowledge na galing sa Diyos ay hindi ito ma-acquire sa pamamagitan ng mga eskwelahan. At ang tanging ginamit ng ating Panginoon sa Banal na Kasulatan ay merong tinawag, gusto kong basahin ng Ephesians chapter 4 verse 11. Ang chapter 4 verse 11 ng Book of Ephesians ay nagsasabi ng ganito. Taas natin sa verse 10, sabi ng verse 10, He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that He might fill all things. Ang tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Jesus na pagkatapos ng siya ay magbangon na maguli sa mga patay, siya ay umakyat sa sangkalangitan. Ngunit nang siya ay umakyat sa sangkalangitan, siya ay nagbigay ng kaloob dito sa ibabaw ng lupa. At ang mga kaloob na yan ay tinawag sa verse 11 na, and He gave some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers, for the perfecting, sa ibang version, for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So ang ganitong bagay na kaalaman na karunungan ay china-channel ng Diyos sa pamamagitan ng mga lingkod na tinawag na mga apostol, propeta, ebanghelista, pastor at mga guro. So ito ay binigyan ng Panginoon ng kaloob. At dito makikita natin, and most especially ay ang Espiritu Santo na binigay ng Diyos sa bawat isang mananampalataya, na siyang magtuturo sa kanya ng exact at precise knowledge. Now, babalikan ko yung paksa natin, at ito'y may kinalaman sa God's forgiveness. So, minention ko kanina, God's forgiveness is very essential and very important. Kung wala ang kapatawaran ito ng Diyos, ang tao ay mapapahamak. So, kinakailangan sa isang paraan ay matanggap ng tao ang tinatawag na pagpapatawad ng Diyos.
Alam niyo, ang ang kalalagayan, kung inyo mapapansin sa turo ng Panginoon sa isang sa prayer niya sa aklat ng Matthew chapter 6. Kung titingnan natin ang pangungusap ng Panginoon sa Matthew chapter 6, ang verse 9 ay pinahayag niya ang ganitong bagay. Ito ay pagtuturo ng Panginoon sa kanyang pananalangin o sa pananalangin, at ito ay pattern na ibinigay ng Panginoon. Hindi ito yung i-recite ng isang tao, but this is the very pattern na sinabi ng ating Panginoon. Kaya ang verse na yan ay nagsasabi ng ganito, after this manner, therefore, pray ye. After this manner, so sa ganitong paraan kayo mananalangin, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Next verse, and forgive us our debts. Doon pa rin sa verse na yun. And forgive us our debts as we forgive our debtors. You know, ang kasalanan, mga kapatid, ay ito ay nag-equate o parang ito ay isang utang. Na kapag ang tao ay merong nagawang kasalanan sa Diyos, siya ay merong utang. Kaya in-equate dito na yung forgive, yung tinatawag na kasalanan ng isang tao ay kagaya ito ng kanyang utang. So, the same as, alam nyo, meron tayong tinatawag na relationship. Ito ay relationship sa Diyos at vertical relationship natin sa Diyos at meron tayong horizontal relationship sa mga tao. At kapag tayo ay nagkasala sa Panginoon, then meron tayong utang. At ang banal na kasulatan na kapag ang isang tao ay nananatili sa kasalanan, ang Romans chapter 2 ay nagsasabing siya ay nag-iipon lamang ng galit sa kanyang buhay para sa araw ng kagalitan. Ngunit kapag ang tao ay pinatawad siya ng Diyos sa kanyang kasalanan, ibig sabihin, ang kanyang pagkakautang ay tila nabayaran, nabura, at siya ay hindi na haharap sa harapan ng Panginoon. So, gusto kong tingnan muna natin ang meaning ng salitang forgiveness. Ito ay hango ito sa Greek word na apesis, na ang tinutukoy niya ay may kilalaman sabi rito ng Tyre definition, ay ang salitang apesis is, number one, is release from bondage or imprisonment. So, ibig sabihin, ang pag sinabing forgiveness, kapag ang tao ay pinatawad, siya ay nirelease. Para siyang nirelease mula sa bondage. O kaya naman, from imprisonment. Dahilan ang tao na nasa kasalanan, ang tao na nasa kasalanan ay siya ay tila, siya ay isang bilanggo at siya ay kagaya ng isang nasa pagkaalipin. Yung silatang tinatawag na bondage. Dahilan, alam nyo, ang kalalagayan ng tao ay hindi lamang yung kasalanan na tinutukoy dito ay hindi lamang yung kasalanan na ginawa ng isang tao. Meron tayong mga mula na ang tao ay magkaroon ng kaisipan, then ang tao ay nagpasimulang magkaroon ng tinatawag na accountability.
At yung accountability ito yung kanyang pananagutan pagdating ng takdang panahon kung siya ay hindi ipapatawad. So, yung number one definition ng salitang forgiveness or aphesis ay release from bondage or imprisonment. Mamaya meron tayong larawan sa lumang tipan na nagpapakita ng ganitong bagay. Number two is forgiveness or pardon of sin. Yan yung salitang aphesis. At pangatlo ay pinakita rito is letting them go as if they had never been committed. So ito yung pinakamagandang meaning ng salitang forgiveness, na siya ay palalayain na kasing katulad na siya ay hindi niya nagawa yung bagay na yun. Ano yun, ang tawag niya ng Biblia ay justification. Pagpapawalang sala. Di ba? Pag ikaw ay diniklara, alam niyo, minsan kahit man ng mga nagba-Bible study tayo sa bahay nila Sister Lisa, ay ginagamit ko yung salitang justification. Alam niyo po ba mga kapatid na ang Biblia na ating binabasa, ito ay kagaya ng legal na document. Kagaya ito ng lahat ng ginawa ng ating Panginoon ay legal na bagay. Alam niyo, hindi lamang tayo basta liligtas ng ating Panginoon. Hindi lamang tayo basta inagaw ng Panginoon mula sa kamay ng kaaway. Tayo ay binayaran. See? So yan yung pagpapakita. Kaya ang iyong kalayaan, ang iyong kaligtasan ay legal. Hindi yan basta na lamang ikaw ay inagaw ng Panginoon. Alam nyo, ang isang bagay ay magiging matibay kapag ang halimbawa isang property o isang kagamitan ay iyong binayaran, at kapag iyong binayaran, ibig sabihin, ikaw na ang merong karapatan dun sa bagay na yun. So, yung pinapakita ng number 3 ay letting them go as if they had never been committed. Pinapalaya sila na kagaya na ang kanilang kalalagayan ay hindi niya nagawa yung bagay na yun. Yun ang pinakamaganda sa tinatawag na forgiveness. Kaya makikita natin na dito matitiyak ng isang tao ang kanyang kaligtasan kapag siya ay pinatawad. Do you get the point? Matitiyak ng tao ang kanyang kaligtasan kapag siya ay pinatawad. Pero last Wednesday ay nakita natin kailan iginagawad ang forgiveness. Kailan ginagawad ang forgiveness? Ang forgiveness ay ginagawad sa panahon ng tinatawag na bautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Doon iginagawad ang kapatawaran. Nabasa natin yun sa Acts chapter 2 verse 38 na nagsasabing, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa inyo sa pangalan ni Jesucristo. So, hindi lamang ito involved yung tinatawag na pagpapabautismo. Doon sa pagbabautismo o doon sa bautismo ay involved dito ang pananampalataya ng isang tao sa ating Panginoong Jesucristo. At ang kanyang pananampalataya ay sinabi ng banal na kasulatan ng Mark chapter 16 verse 15 ay pinakita ron ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. So yun yung bagay na makikita natin. So dito ang unang punto na aking gustong tingnan ay yung tinatawag na yung number 1 definition na release from bondage. Yung ikaw ay kinalagan mula sa tinatawag na sa isang parang imprisonment, sa isang bondage na dating ikaw ay nasa
nagagapos ng ganitong bagay. Now, tingnan natin ang ilang punto na gusto kong bigyan ng pansin. So sa bahaging ito ay ang gusto kong unang tingnan natin ay ang kalalagayan na inilarawan ng Panginoon. Ang bondage ay inilarawan ito ng Panginoon kahit man sa kalalagayan ng bayan ng Israel. Dito ay makikita natin yung ng Israel nang sila ay makarating doon sa Egypt. So kung titingnan natin ang banal na kasulatan, nakarating ang unang-una, nakarating ang mga anak ni Jacob doon sa Egypt dahilan kay Joseph. At mula doon nang sila ay nakarating doon ang pamilya ni Jacob at ilang mga kaluluwa ay mula doon sa Egypt ay doon sila dumami. At alam natin ang pangyayari ay doon si Joseph nakilala at naging bantog dahilan siya ay naging pangalawa sa hari doon sa lugar ng Egypt. At siya ay sa pamamagitan niya ay naligtas ang buong halos ang mga bansa na kalapit sa kanya dahilan na nagkaroon ng famine. So, to cut the story short, ang Israel nang sila ay makarating sa Egypt. At dumating ang time na si Joseph ay namatay na. At nang siya ay mamatay na, and then ang mga Israelita ay dumami sa bilang sa lugar ng Egypt. At sa takot ng mga Egyptian na baka mag-aklas ang mga Israel dahilan mas malaki na sila sa bilang, ginawa nilang slave. Ginawa nilang slave ang bayan ng Israel. Ang mga mamamayan ng Israel, ang mga anak ni Jacob, ginawa niyang slave, ginawa niyang tagapaggawa ng bricks. At siyang gumagawa ng pyramid at ilang pang mga bagay doon na nagpapinapaganda ang Egypt. So sa aklat ng Exodus chapter tingnan natin ang isang verse. Gusto kong tingnan natin ang verse nito. Habang ang Israel ay nasa pagkaalipin, habang sila ay nasa ilalim ng Egypt, it is Israel in the house of bondage. Ang aklat ng Exodus chapter 2 verse 23 ay basa na lamang ako ng ilang mga verse na particular para ipakita ang kalalagayan ng Egypt. Sabi rito, and it came to pass in the process of time that the king of Egypt died, and the children of Israel sighed by reason of the bondage. So ang kalalagayan ng Israel dito ay hindi lamang sila basta alipin, kundi sila ay minamaltrato. Sila ay pinahihirapan. They are under bondage. Hindi lamang sila ordinary worker. So, dahilan kung sana'y ordinary worker, sila'y nagtatrabaho at sinuswelduhan. Pero dito, sila ay inaalipin at minamaltrato sa panahong ito. Kaya sabi rito, and the children of Israel sighed. Ibig sabihin, sila ay humihibik sa Panginoon dahilan sa bondage, and they cried, sabi rito. And their cry came up unto God by reason of the bondage. So dumating sa harapan ng Panginoon ang iyak na ito, ang sigaw na ito. At alam niyo, ang sigaw nila ay naalala nila yung pangako ng Panginoon kay Abraham na pagkaraan ng 400 taon ay dadalawin ko ang iyong bini. So, by this promise, ay ito yung kanilang inaasahan na darating ang panahon, sila ay ililigtas. Sila ay dadalawin ng Panginoon at kukunin ng Panginoon. Sabi rito sa isa pang verse na gusto kong tingnan natin.
ang chapter 6 ng Exodus sa verse 5. At ito ay, ang Israel ay tumawag sa Panginoon at ang kanilang iyak o sigaw ay narinig ng Panginoon. At ang kanyang marinig, ang sigaw na ito ay kanyang, sabi rito, and I heard, and I have also heard the groaning of the children of Israel. Ang verse na ito na yung panahon na ang Diyos ay nakikipag-usap na kay Moses. So, dito makikita natin na ang Diyos ay tapat sa kanyang salita ng pangako. 400 taon na nakalipas, pero ang Diyos ay inalala pa rin ang kanyang pangako. Patay na si Abraham na kanyang pinangakuan, patay na si Abraham na, imagine, 400 years ang nakalipas, siguro kahit ang mga buto na lamang si Abraham, pero gayon pa man ay inalala ng Diyos, sabi rito, and I have also heard the groaning of the children of Israel, whom the Egyptians keep in bondage, and I have remembered my covenant. So sabi rito ng bahaging ito, sabi rito ng verse 6, wherefore say unto the children of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will rid you out of their bondage, and I will redeem you with a stretched out arms and with great judgment. So, pagpapakita rito na ang Israel, they are under bondage. At sila ay dadalawin ng Panginoon at sabi niya, akin silang ilalabas. Diba? So, yung idea kanina ng salitang forgiveness ay nasa bondage or imprisonment, di ba? Ang isang tao na nasa ilalim ng kasalanan at hindi siya pinapatawad, he is under bondage and imprisonment. And I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will rid you out of their bondage. Sabi niya, aking aalisin kayo. See, ito yung pangako ng Panginoon, aking ilalabas kayo mula sa pamatok o sa pasan ng mga Ehipsyo at aking aalisin kayo sa pagkaalipin at aking tutubusin kayo sa pamamagitan ng isang unat na bisig sa pamamagitan ng isang dakilang paghatol. Sa verse 3 ng chapter 13, sabi rito, and Moses said to the people, yung chapter 13 po ay ito na yung panahon ng kanilang paglabas. Ito na yung panahon ng pagkuha ng Panginoon sa Israel para sila ay alisin sa bondage ng Egyptian. And Moses said unto the people, remember in this day which ye came out from Egypt, out of the house of bondage, for by strength of the hand of the Lord brought you out from this place, and there shall no leaven bread should be eaten. So, may kita natin sa bahaging ito kung aking pupuntahan ang ilang bagay, may kita natin na ang Israel ay naglalarawan sila sa pamamagitan ng ganitong bagay ay inilarawan ng Panginoon ang tinatawag na sa Old Testament ang pagpapatawad. Yung paglabas nila ay kagaya ng isang tao na nasa ilalim ng bondage. Now, alam niyo, tingnan natin ang kalalagayan ng isang tao na sila ay ang tao naman sa kanilang kalalagayan. Alam niyo ba, maaring ang tao ay hindi siya alipin, hindi siya servant, hindi siya nangangamuhan, wala rin siya sa bilangguan, pero ang tao ay under bondage. At ang tao siya ay naka-imprison, nakakulong o nakabilanggo. Kung ating titingnan ang ilang talata rito sa
sa banal na kasulatan, tingnan natin ang aklat ng Romans chapter 7 verse 14 to verse 17. Tingnan natin ang verse na yan. Ang verse na ito ay nagsasabi ng ganitong bagay. Tingnan niyo ang verse 7. Ang verse 7, ang verse 14, ay pinakita rito, tingnan natin sa wikang Tagalog. Sabi riyan, sapagkat nalalaman natin na ang kautusay sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Ako ay sa laman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Bakit ito ang statement ni Apostle Pablo? Bakit niya nagawang sabihin na sabi niya, ako ay isang laman, pag sinabing laman, ay ang mas mahigit na nasusunod sa kanya ay ang kanyang sariling katawan. Sabi rito ng verse 15, sapagkat ang ginagawa ko ay hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko datapwat, ang kinapupuotan ko, ang inaayawan ko, ay siyang aking ginagawa. So kapag ang kalalagayan ng isang tao ay nasa ganitong bagay, ang sumunod na pangusap ni Pablo sa verse 16, sabi niya, ngunit kung ang hindi ko ibig, ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Verse 17, kaya ngayon ay hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan na tumitira sa akin. So, meaning to say, ang tao ay under bondage. Whether he like it or not. Gustuhin man nila o ayawan nila, ang tao ay nasa ilalim ng bondage, ng pagkaalipin. Ang kasalanan na, sabi rito, hindi ang gusto ko ay hindi yun ang aking ginagawa. Yung ayaw ko ay siyang aking nagagawa. Sabi niya, ngayon, hindi ako ang gumagawa nito, but the sin that dwells within me. Ang kasalanan na tumitira sa akin. Pansinin ninyo ang isang pangusap ng ating Panginoon sa John chapter 8 verse 32. After verse 33. Sabi ng verse na yan, ito ay pangusap ng ating Panginoon sa verse 32 and verse 33. Sabi niya, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Matapos itong marinig ng mga Hudyo, ay ang mga Hudyo ay nagtanong. Sabi niya sa verse 33, sa kanya'y sinabi at sinagot, kami binhi ni Abraham, at kailanman hindi pa naging alipin ni numang tao. Paanong sinasabi mong kayo'y magiging laya? So this is the question of the Jews sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, you shall know the truth and the truth shall set you free. At sabi ng mga tao, paano kami lalaya? Hindi naman kami alipin. Well, yun yung kaisipan yun yung palagay ng tao. Pero sabi ng sumunod na verse 34, ang sagot ng ating Panginoon, sabi niya, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So, ang tao, sa pamamagitan at sa kalalagayan ng tao sa ang kasalanan, ang tao ay nasa under bondage. Siya ay isang alipin. Now, nais ko pang tingnan natin ang ilang mga bagay nito to establish ang ilang pangusap ng banal na kasulatan. Merong isang aklat sa aklat ng Proverbs na nagsasabi sa chapter 5 verse 22. Ang verse 22 ng Proverbs ay ito sinasabi.
His own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sin. Tingnan natin sa Tagalog. Ang sarili niyang mga kasamaan ay kukuha sa masama. Ibig sabihin, ang sariling kasamaan ng isang tao, yun din yung huhuli sa kanya. Darating ang panahon, hindi sa lahat ng panahon, ang isang gumagawa ng masama ay lagi siyang makakaligtas. Time will come, merong katapusan ang lahat ng bagay. At sabi rito, ang sarili niyang kasamaan ang kukuha sa masama at siya'y matatalian ng mga panali ng kanyang kasalanan. So merong ganitong bondage sa buhay ng isang tao. Kaya ang ilan sa mga term na ginamit ni Paul sa Book of Romans chapter 6 verse 6. Tingnan niyo ang verse 6 ng Book of Romans. Ano sabi diyan? Nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba. At nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. So yung ginagamit kong words dito ay yung salitang maalipin pa ng kasalanan. So kung bibigyan natin ng pansin ang ilang mga bagay, kahit man ang verse 12. Ang verse 12 ay nagsabi ng ganyan. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga pita. And verse 16, sabi ng verse 16, hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo ihandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima. So, sa ganitong bagay, makikita natin ang tao is a servant. Ang tao ay alipin. Ayawin man ng tao, itang isang bagay, mga kapatid, bakit ang tao ay nananatili sa kasalanan? Dahilan, sabi ni Apostol Pablo sa kanyang pangusap, dito sa katawang ito ay walang anumang bagay na nananahang mabuti. At sabi niya, doon sa kanyang miyembro ng kanyang katawan, ay ang kanyang miyembro ng katawan ay nasa ilalim ng tinatawag na pagkaalipin ng kasalanan. So, sa ganitong bagay ay may establish natin ang tao ay servant. Ang tao ay isang servant siya. At doon sa verse na ating binasa kanina sa aklat ng Luke chapter 4 verse 18. Pansinin ninyo yung verse na ito na ating gagamitin. Sabi ng verse 18 na pinakita diyan. Pinakita diyan, sabi rito sa verse na ito, ay the Spirit of the Lord is upon me. Ito ay pangungusap mismo ng ating Panginoon at kanyang pinakita at kanyang sinaysay ano ang ministry na kanyang gagampanan. Sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me and He has anointed me to tell the good news to the poor. Pero bago yan, gusto ko munang tingnan natin yung isang version. Yung isang version ng ESV ay, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind and to set at liberty those who are oppressed. Sa isang version ng ISB, ay pinakita diyan yung verse na ito na sabi niya, gusto ko lang puntahan yung isang portion. He has sent me to announce
release to the prisoner. To announce the release to the prisoners. So, ang kalalagayan ng ating Panginoon ay siya ang magde-declare ng tinatawag na release sa isang prisoner. Now, ang prisoner na ito na tinutukoy ay hindi ito taong nasa bilangguan, kundi ang taong imprison ng kasalanan. To announce the release to the prisoners and recovery of sight to the blind, ang pagkakaroon ng pananumbalik ng kanyang paningin sa mga bulag at yung salitang to set oppressed people free. So yung salitang release dyan sa ISB version at yung liberty sa ESV, ang pinapakita dyan is parehong salita na apesis. Parehong Gregong ginamit yung salitang to release or forgive or forgiveness. Yung salitang set dito, yung release to the prisoners, ang tinutukoy dito ay may kinalaman sa kapatawaran ng kasalanan na maranasan ng isang tao. At yung liberty na kanyang pinapakita, to set at liberty those who are oppressed. Well, yung salitang oppressed dyan, ay pinapakita dyan na ang tao ay oppressed ng kaaway. At siya ay influence ng ganitong bagay. So, sa ganitong mga pangungusap na ating makikita, ay maintindihan natin yung kalalagayan mismo ng tao sa harapan ng Panginoon. Yan ang dahilan ng sabi ko kanina, ang kailangan ng tao is a release. Ang kailangan ng tao ay yung tinatawag na deliverance. Dahilan kung hindi siya madideliver sa ganitong bagay at hindi siya ma-release, then ang tao ay mananatili sa ganitong bagay. Merong isang huling punto na aking gustong bigyan ng pansin. Tingnan natin yung isang bahagi rito. Ito yung pangatlong meaning na aking tiningnan natin kanina. Yung pangatlong meaning na letting them go as if they have never been committed. Yung tinatawag na pagpapalaya sa kanila na kagaya ng sila ay hindi nakagawa ng bagay niya. Ganun yung pinakamagandang bagay ng salitang kapatawaran. O yung tinatawag sa ibang version ay yung tinatawag na remission. Ang Acts chapter 2 verse 38 ay pinakita ron ang salitang remission of sin. Sabi rito ng Acts 2 verse 38. And Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission. Yung salitang remission ay, alam nyo, tinitingnan ko rin ito, kapag inyong inalis yung R dyan, ay yung salitang emission. Ibig sabihin, yung pag-alis, diba? Pag-alis ng kasalanan for the remission of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So dito, mapapansin natin, yung salitang remission dito, o yung forgiveness, is the same word na ginagamit ng Gregong salita rito, ay yung kapatawaran dito ay pagdedeklara sa isang tao na kagaya na hindi niya ginawa ang bagay na yun. Can you imagine that? Ang sinabi ng ating Panginoon na sa isang talata ng aklat
ng Hebrews ay pinakita roon, their sins and their iniquity will I remember no more. Ang kanilang kasalanan at ang kanilang pagsalangsang ay hindi ko na aalalahanin pa. At ang kalalagayan ng isang tao na pinatawad, ang kanyang kalalagayan ay kagaya ng hindi niya ginawa yung bagay niya. Hindi ko rin kaya i-comprehend. Kapag merong isang bagay na ginawa ang isang kapatid laban sa akin, mareretain sa aking alaala yung kanyang ginawa sa akin. Pero ang Diyos ay merong ganong klaseng kakayanan na hindi niya na maaalala pa ang lahat ng bagay na ginawa ng isang tao at hindi niya na ito aalalahanin pa. Merong isang verse na nagsasabi sa Old Testament na ang kanilang kasalanan ay tatapon sa karagatan. Tawag dito the sea of forgetfulness. Sa dagat ng pagkalimot. Alam niyo, ang dagat ay napakalalim at pag itinapon mo ang isang bagay sa dagat, napakahirap mo nang hanapin ito. At higit pa sa roon. Ngunit mga kapatid, alam niyo ba na isa-isang tao na hindi pinatawad ang kanilang kasalanan ay ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa aklat ng Revelation chapter 21. Revelation 21 verse 11. Sabi rito. Is it right? Or 20 rather. Chapter 20. Chapter 20 verse 11. Sa wikang Tagalog sabi riyan, at nakakita ako ng isang malaking luklukang maputi, at ang nakaluklok doon na sa kanyang harapan ng lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nakatayo sa harapan ng luklukan at nagabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nakasulat sa mga aklat. So, mapapansin ninyo yung pangusap dyan na merong at nangabuksan ang mga aklat. Yung aklat na ito na tinutukoy dito ay aklat ng talaan ng ginawa ng tao individually. Bawat isa ay meron silang aklat. See? Although this is symbolic, mga kapatid. So, pinapakita ang bawat tao ay may kani-kanyang record ng lahat ng kanilang ginawa. At lahat ng record ng kanilang ginawa ay yun ang kanilang ipagsusulit sa harapan ng Panginoon. So sabi niyan, nangabuksan ang mga aklat at nangabuksan ang ibang aklat na tinawag na aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nangasulat o nasusulat sa mga aklat. Ayon sa kanilang mga gawa. So this is the record ng lahat ng kanilang kasalanan na kanilang ginawa. Ngunit, ang magandahan, pag pinag-usapan ang kapatawaran, pag pinag-usapan ang forgiveness, yung aklat na yan, natalaan ng lahat ng iyong gawa, ang aklat na yan ay itatapon sa dagat ng pagkalimot. At ang tao ay dideklara na siya ay matuwid, na wala siyang kagaya ng wala siyang ginawang anumang bagay. Dahilan, bakit ganun? Anong dahilan? Dahilan ng lahat ng kasalanan ay kinuha ng ating Panginoon doon sa krus at kanyang dinala sa krus, sabi ng Biblia. So makikita natin na yung tinatawag na kapatawarang ito
ang magiging daan upang ang aklat na yan ay mabura at mawala. At kung wala na ang aklat na yan, ano pa ang haharapin mo sa araw na yun? Ibig sabihin, ikaw ay ang tawag niyan ay yung tinatawag na justified or yung salitang justification. Ang salitang justification, kagaya ng sinabi ko kanina, ito ay kagaya ng isang legal na terminology na kung titingnan natin, ito ay, ang ibig sabihin nito, kung gusto kong tingnan ang isang version mamaya, so yung salitang justification is letting them go as if they had never been committed. Ang chapter 5 ng Book of Romans, ito ay amplified version na napakagandang pinapakita rito. Romans chapter 5 verse 1, therefore, since we are justified, yung salitang justified yan, since we are justified, at ang meaning ng salitang justified is acquitted and declared righteous. Acquitted, pinawalang sala. Parang isang hukom na pumalo doon sa kanyang mesa ng kanyang martilyo at sinabing ang case ay dismiss. So, declared righteous and given a right standing with God. Ganon ang kalalagayan ng isang pinatawad. Siya ay inakwit sa kanyang kasalanan, binura ang lahat ng nakasulat para sa kanya, at siya ay diniklarang matuwid at binigyan siya ng tamang katatayuan sa harapan ng Diyos. A right standing with God through faith. And let us grasp the fact that we have the peace of reconciliation. So sa pamamagitan dito, ang tao ay na-reconcile sa Diyos. Na-reconcile sa Diyos, ibig sabihin, ang pag-aaway na dating naganap sa tao at sa Diyos ay nawala na. They have been reconciled. The peace of reconciliation to hold and to enjoy peace with God through our Lord Jesus Christ, the Messiah, the Anointed One. So merong kapayapaan sa pamamagitan ng reconciliation na ito'y pwede mong hawakan at iyong enjoy o ikagalak mo ang kapayapaan mong ito sa Diyos. Ito yung tanging panahon na ang tao, ang kanyang budhi ay magiging malinis at siya ay magiging kampante. Dahilan, ito yung panahon na ang kanyang budhi ay wala ng anumang guiltiness. Walang guilt na natitira. Na hindi ito kayang sinabi ng verse ng New Testament na hindi kayang alisin ng dugo ng hayop at ng mga kambing. Sa isang pangungusap dito sa Romans chapter 5 verse 9, pinakita rito na saan na ang tao after na siya ay ipatawad ang kanyang kasalanan, siya ay maliligtas saan? Sa galit ng Diyos. From the wrath of God. Since therefore we have now been justified by His blood. See, ang justification na hindi ito basta na lamang, ito'y justification by the blood of Jesus. Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Dahilan kung walang dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. And much more shall we be saved by Him from the wrath of God. Tayo
ay magiging ligtas sa galit ng Diyos na darating, dahilan ang lahat ng tao na ang kaniyang aklat ay binuksan ay hahatulan siya ayon sa bagay na nakatala doon sa aklat. Now, pagkatapos ng tao ay mapatawad, ito yung isang sumunod na kalalagayan ng isang tao. Meron siyang isang lugar na paglalagyan. At ito ay tinawag ito ng banal na kasulatan na ang katawan ng ating Panginoon. Yung tinatawag na the body of Christ. Ang katawan ni Kristo ay ito'y hindi yung literal na katawan, ito'y a mystical body. Alam niyo, pag ginamit yung salitang body, ito'y pinapakita ang kalipunan. Diba? Yung kalipunan. The body of Christ ay binubuo sila ng mga mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kung aking titingnan ng isang talata rito sa aklat na Magawa, ay pinakita roon ang isang talata rito sa Acts chapter 2. Sa isang bahagi ng Book of Acts ay pinakita roon na ang lahat ng mga nangaligtas ay naidagdag sila, o ang lahat ng mga nangaligtas ay naidagdag sila sa iglesia. So yung mga nangaliligtas na mga inaring ganap, mga pinatawad, ay naidadagdag sila doon sa iglesia. Ang iglesia ang tinutukoy ay hindi lamang ito ang gusali o ano paman, kundi ang kalipunan ng mga mananampalataya. It is the body of Christ, which is composed of the believer. So meron itong ang bawat isa na niligtas ay meron siyang pwesto sa katawan ni Kristo. Meron siyang lugar. Meron siyang bahagi. Diba? Kagaya ng paglalarawan ng Biblia, ang katawan ni Kristo ay kagaya ng katawan ng tao. Yung kanyang kaliwang thumb ay merong isang posisyon, yung kanyang kanang thumb ay nasa kabila naman. Yung kanyang paa, yung kanyang lahat ng bahagi niya ay merong kani-kanyang posisyon, at ganoon ang kalalagayan ng isang mananampalataya na tumanggap sa ating Panginoon, na inaring ganap, pinatawad, at siya ay inilagay sa isang pwesto. Sabi rito ng isang verse sa aklat ng Acts 26 verse 18. Ito ay pangungusap ng Panginoon kay Apostol Pablo. At itong komisyon na kanyang ibinigay sa kanya, ang Acts 26 verse 18. Sabi niya rito, to open their eyes. So ito yung mangyayari sa mga mananampalataya. To open their eyes. Buksan ang kanilang mga mata. Mabubuksan ang kanilang mga mata hindi sa mga bagay na may kinalaman sa plano ng Diyos, kalooban ng Diyos, layunin ng Diyos. At doon mabubuksan ang kanilang mga mata. To open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God. At mula rin naman sa kapangyarihan ng kaaway ni Satanas tungo sa Diyos. So merong isang verse na nagsasabi sa aklat ng Colossians na pinakita roon na ang isang tao ay lumipat siya mula sa kapangyarihan ng kaaway tungo sa kaharian ng kanyang bugtong na anak ng kanyang pag-ibig. That's
Colossians 1:13. Sabi rito, He has delivered us from the power of darkness and conveyed us, at dinala tayo and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. So kung tutuloy natin yung verse na ito, ay pinakita riyan, sabi niya, and the power of Satan that they may receive forgiveness of sins, upang kanilang tanggapin ang kapatawaran ng kasalanan and a place. So, yung ESV version ay mas nagustuhan ko, yung mga pinatawad ay binigyan sila ng isang lugar and a place among those who are sanctified. At sila ay binigyan ng bahaging ito ng isang dako, isang pwesto kasama ng mga inaring sinangtified o ginawang matuwid o pinabanal, kasama ng mga pinabanal. Sila ay lahat ng mga inaaring ganap ay nilalagyan, sinasama sila. Diba? Sa isang bahaging ito. By faith in me. Sa isa pang verse ng verse 32. And now I commend you to God, sabi ni Apostol Pablo pa rin, and the word of His grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. So, sila na mga inaring ganap at pinabanal ay sila ay, alam nyo, parang sila ay, yung mga tinatawag ng Panginoon ay idinadagdag sila doon sa mga inaring ganap o sa mga pinabanal ng Panginoon. Then that's the reason makita natin na merong siguro sa mga sunod na panahon ay makita ninyo yung tinatawag na Iglesia ng Kapanahunan. So, sa Iglesia ng Kapanahunan, mula sa unang panahon na ang unang mananampalataya o ang mga mananampalataya sa panahon ng araw ng Pentecostes, ay tinatawag ng Panginoon ang mga taong ito. At una ay merong nabautismuhan na 3,000 and then 5,000 and then nagpatuloy pa at nagkaroon ng mga mananampalataya sa Roma, nagkaroon ng mananampalataya sa Corinto, sa Galacia, sa lugar ng Galacia. Ang Galacia ay isang napakalaking bansa na binubuo ng maraming mga lugar dito, at ang lugar ng Epeso, ang lugar ng Pilipos, ang lugar ng Thessalonica. So, ang mga taong ito ay idinaragdag at nagiging kalakip sila doon sa katawan ng ating Panginoon. Kaya mapapansin natin sa bahaging ito, kung ating tutunghayan ang ilang pang bagay, at balikan ko yung bahaging ito. Tingnan natin ang aklat ng dito na lamang sa aklat ng Colossians chapter 1 verse 12. Ang verse 12 na ito ay nagpakita ng ganitong bagay. Pansinin niyo yung verse. Sa isang version na mamaya aking gagamitin, ito yung ang ESV, pero basahin ko muna sa aklat ng sa King James Version. Sabi rito, giving thanks unto the Father which had made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Sa isang version na gusto kong tingnan, Colossians 1:12, ang ESV, ay ito ang ginamit dito ng version ito.
giving thanks to the Father who has qualified us, or who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. So, ang isa pang bagay na makita natin, ang isang mananampalataya na pinatawad, inaring ganap, sila ay nagkaroon ng isang pwesto at lugar sa katawan ng ating Panginoon, sa kaharian ng Diyos, at sila ay ginawang karapat-dapat. Yung salita ritong, who has qualified us. Well, tandaan natin mga kapatid, sa ganang ating sarili, we are not qualified. We are disqualified. Pero, who has qualified us? Ano yung nag-qualify sa atin? Ano yung nag-qualify sa atin? Ang nag-qualify sa atin ay ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Ang pagpapatawad ng Diyos ang siyang nag-qualified sa atin. So, ang tao ay hindi siya qualified dahilan sa kanyang kasalanan, sa kanyang kalalagayan. Who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light? At sila ay magkaroon ng bahagi, to share, o yung salita dyan, maging partakers, to be partakers of the inheritance. At ang sumunod na bagay na pinapakita rito ay ang tao ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makabahagi ng mga bagay ng Diyos. Yung tinatawag na inheritance of the saints, ang mana ng mga banal sa kaliwanagan. Doon sila ay magkakaroon ng bahagi sa bagay nito. Kagaya ng isang verse na sa aklat ng Ephesians chapter 1 verse 3, pinakita ron. Sabi niya, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ, na siyang nagpala sa atin kay Kristo Jesus ng lahat ng mga makalangit na pagpapala kay Kristo Jesus. So, ang qualifying power na binigay sa atin ay dahilan kay Kristo Jesus by virtue of forgiveness. Sa pamamagitan ng pagpapatawad ng ating Panginoon. So makikita natin mga kapatid sa paglalarawang ito, gaano kahalaga ang kapatawaran sa buhay ng isang tao. Dahilan kung hindi siya mapapatawad, ang tao ay mapapahamak. Dahilan siya'y hahatulan sa kanyang kasalanan. Kagaya ng ating nabasa na ang tao ay may verdict na ang Diyos. May judgment na ang Diyos. At ang tao, ang direksyon ng tao ay kapahamakan. At ang tanging makakapigil sa kanya sa ganitong direksyon ay ang ating Panginoong Jesucristo by virtue of the forgiveness. And by virtue of forgiveness, siya ay aariing ganap at siya ay dideclare na kagaya ng siya'y walang nagawang anuman bagay. Kaya nga makikita natin ang tingin ng ating Panginoon na sinabi ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi ng verse na ito, 2 Corinthians 5:17. Therefore, see, alam nyo, kapag ginamit yung salitang therefore, ibig sabihin, ito'y isang conclusion. Therefore, if any man be in Christ, he is what? A new creature. Bakit siya naging new creature? Hindi naman siya bumata, hindi naman siya nagbago ng kanyang
complexion, well, it is by virtue of the forgiveness. Ito ay sa pamamagitan ng kapatawaran na iginawad sa Kanya at ang tawag sa Kanya ay isang bagong nilalang. A new creature. All things are passed away. Ang lahat ng mga lumang bagay ay, yung salitang lumipas, ay nawala, naalis. Yun yung remission. Yung remission ay parang pag-alis ng isang bagay doon sa isang object na yun. So, iba yung, so ang pinapakita rito, sabi niya, He is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. Dito magkakaroon ng panibagong mga karanasan ang isang taong pinatawad. Ang isang taong nilinis. And sa pamamagitan po ng salita o yung tinatawag na forgiveness na yan, tinan niyo ang isang bahagi na aking bibigyan ng pansin. Sabi ng ating Panginoon sa aklat ng Matthew 26, sa verse 27, habang kausap niya ang mga alagad, sabi rito, and he took, verse 27, and he took a cup. When he had given thanks, he gave it to them, and saying, drink of it, all of you. Inumin nyo, lahat kayo magsiinom dito. For this is my blood. For this is my blood of the New Testament, which is poured out for you, for many, not for all, but for many. Dahilan yung salitang many rito ay sila na tatanggap at kikilala sa dugong ito, at sa pamamagitan nito ay sila ay tatanggap ng kapatawaran ng kasalanan. So not all, but many. So pinapakita rito ay ang mga taong kikilala sa ginawa ng ating Panginoon. For this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Tandaan natin mga kapatid, meron pang isang bagay na pwede natin tingnan. After the forgiveness of sin, ang taong ito na pinatawad sa pamamagitan ng dugo, ay papasok siya sa tinatawag na bagong tipan. At sa pamamagitan ng bagong tipan na ito, ay doon niya magtatanggap ang lahat ng pangako ng ating Panginoon sa pamamagitan ng tipang ito. So naroon yung pinakitang mana sa mga banal, pero yung isa pang bagay na pinapakita rito ay yung salitang the blood of the covenant, na ang tao ay papasok sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon at ng kapatawaran ng kasalanan ng tao ay papasok sa tinatawag na tipanan. So makikita natin gaano kahalaga ang kapatawaran ng kasalanan, na kung wala ang bagay na ito, ang tao ay walang matatanggap na anuman. Bagkus ang tao ay dadalhin siya sa tinatawag na paghatol. Ngunit salamat sa napakasaganang biyaya ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Siya yung gumawa ng daan. Dahilan kung hindi siya gumawa ng daan, ang tao ay papunta sa kapahamakan. So,
Pinakita nga ng verse na mga talata na ating nakita, ang tao is under bondage. At pagkatapos na siya ay mapatawad, ito yung panahon na siya ay nirelease at inalis siya sa bondage at imprisonment. At kagaya ng Israel, nang sila'y tumawid sa dagat na pula, sa panahong yun, ang kaaway, ang Egyptian, ay wala nang hold sa kanila. Sila ay malaya na para sila ay maglingkod sa ating Panginoon. At hindi na sila pwedeng maalipin pa. So salamat sa virtue na yan na ibinigay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kapatawaran ng kasalanan. At ito ay pwedeng matanggap sa pamamagitan ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ating palakpakan ng ating Panginoon sa oras ito. At nais kong tapusin ang maliit na gawain. Nais ko kayong anyahan sa pagtayo. At sa gabing ito ay paparoon tayo sa pagtatapos, and I hope ang ilan sa atin ay naging malinaw bakit kinakailangan ng forgiveness. At paano ito na-acquire o paano ito natatanggap ng isang tao. At ano ang blessing na kanyang matatamasa pagkatapos na kanyang tanggapin ang ganitong bagay. Purihin ang Diyos. Thank you, brother. Pwede ba natin awitin yung isang awit kung meron tayo ng awit ng You Are My Hiding Place? Ang awit na ito ay napakainam na nagpapakita ng meron tayong tanggulan. Meron tayong pwedeng pagkublihan. At ang pwede natin pagkublihan ay walang iba kundi ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon. Na siyang tawag ng banal na kasulatan, siya ang malaking bato, He is the rock of our salvation. Sa panahon ng malakas na unos, wala kang ibang pwedeng pagkublihan kundi sa pamamagitan ng isang malaking bato. Na siyang doon ay ikaw ay magiging ligtas. Sing the song. The singer. My
nagsabing, kung sa panahon na tayo ay natatakot, sa panahon na tayo ay nangangamba, meron tayong pwedeng pagkublihan at ito ay ang ating Panginoon. And by virtue of this, God's forgiveness, meron tayong katiyakan at tayo na nagtitiwala sa Kanya ay hindi mapapahiya sa araw na yun. Meron tayong lakas ng loob na humarap sa harapan ng Panginoon dahil alam natin lahat ng aklat, lahat ng sulat, lahat ng nakatalang kasalanan sa atin ay nagawa ng pawiin ng Panginoon at tayo kilalaning isang matuwid sa Kanyang harapan. Nais kong mag-alay ng isang panalangin sa pagpapasalamat sa mga salita ng Diyos sa oras na ito. Amang Diyos, sa gabing ito ay aming kinikilala ang napakahalagang bagay na iyong ginawa sa aming buhay. Aming kinikilala, Panginoon, na kung wala ang dugo na tumigis, ang iyong salita ay nagsasabing, kung walang pagbubuhos ng dugo ay walang kapatawaran ng kasalanan. Ang kapatawaran ito ay hindi naging available. Ang kapatawaran ay hindi ini-offer maliban na ang aming Panginoong Hesus ay ibuhos niya ang kanyang sariling dugo at ialay niya ang kanyang buhay. At sa pamamagitan ng buhay ng aming Panginoong Hesus at ng kanyang dugong tumigis, hallelujah, at mula noon matapos na ibuhos ang dugong ito, mula noon ay naging available ang kapatawaran ng kasalanan. At ngayon, mula noon hanggang ngayon ay patuloy na ang kapatawaran ng kasalanan ay ni-offer sa bawat isa. Na sino man na maniniwala at sasampalataya sa Panginoon ay mararanasan nila ang kapatawaran ng kasalanan sa kanilang buhay at ang pag-aaring ganap, ang pagpapawalang sala at ang pagdedeklara sa kanila na bilang isang matuwid sa harapan ng Diyos. At sa araw na yun, ay merong lakas ng loob na haharap ang bawat isa na hindi sila hahatulan dahilan merong tatayo sa kanila, merong tatayo sa amin at ito yung aming Panginoong Kristo Jesus. At mamamagitan sa Diyos Ama, hallelujah, at magsasabing, Ama, namatay ako, ang aking dugo ay naibuhos para sa Kanya at ang kapatawaran ay naigawad sa Kanya dahilan, hallelujah, sa Kanyang pananampalataya sa akin. O purihin ka, dakilang Diyos, sinasamba ka namin at nilalawalhati ka namin. We give you honor and glory, O Lord God. Hallelujah. And by this virtue of your forgiveness, kami ay na-reconciled. Kami ay hindi na naging kaaway at kami ay binigyan mo ng isang lugar, isang pwesto sa iyong katawan na hindi na kami maalis pa, Panginoon, kundi meron kaming lugar sa dakong yun. Hindi kami out of place, Lord, kundi we have a certain place, Lord God, sa iyong katawan, Panginoon. Lord, salamat. Bayaan mo ang biyayang ito ay patuloy na gumawa, Panginoon. At ang bisa ng iyong dugo ay hindi mawawalan, hallelujah, ng bisa, Panginoon, hanggang sa ang huling mga kaluluwa na nais mong tawagin at abutin upang sila'y mapatawad ang kanilang kasalanan ay maaabot mo sila, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat. Hallelujah. Praise God. At patuloy kang tumatawag upang idagdag sa iyong iglesia, Panginoon, sa iyong katawan sa uling mga araw nito. Binabalik namin sa iyong pasalamat sa mga binabalik namin sa iyong pasalamat sa inspirasyon at sa biyaya mo sa gabing ito. Binabalik namin sa iyo ang lubos na pagpapasalamat at lubos na pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Everybody say amen.